Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyo lahat mga ka-bigman. Man, walang katulad, gamit ay legit, lagi panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, lagi pagaman big siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Mga muna dito, yung bigman airsoft. Okay, good day sa inyo lahat mga ka-airsoft. As usual, review and unbox po tayo ng mga unit yung mga unit ng ating mga airsoft from different province. Ito yung mga unit na for shipping. Okay? Unit na napupunta sa ating mga airsoft. Mga airsoft, let me remind you muna, close mo muna yan. Baka bag eh. Let me remind you mga airsoft, hindi ako magsasawang paalalahanan kayo na yung unit bago ninyo bubuksan pag na-receive ninyo, i-check nyo muna for any tampering na nangyari, itong mga nakaraang panahon may mga tampering na nagaganap, itong mga nakaraang panahon may mga panloloko sa mga courier na nagaganap, Pero huwag kayong mag-alala, rest assured nagagawan naman ng paraan yan. Kumbaga, napaka-isolated case lang niyang mga yan. Kaya lang, ang gusto ko lang mga ka-airsoft, mag-ingat po kayo, Mag-ingat po, maging mapanuri, maging mapagmatsyag kayo, Doon sa unit ninyo. Pasuyo ng example. Bibigyan ko kayo ng example ng unit, ng unit na lumalabas sa Bigman. Ito, mga ka-airsoft, item to na for shipping. Pupunta sa customer natin to. Kung makikita nyo, maayos ang pagkakabalot. Lahat yan may fragile tape. Ayan. Diba? Ayan. Ngayon, ang pinapakiusap ko lang, yung unit ninyo, i-inspect muna ninyo. I-check nyo muna. Diba? Halimbawa, ito na-receive nyo. I-check nyo muna yung paligid kung sa tingin ninyo wala bang hiniwa, tapos itinape ng panibago, Yan, tignan nyo kung walang tampering na nangyayari, walang paghiwa na nangyayari. Kung wala, good po yun, wala kayong dapat ikakaba. Pero kung sakali lang na yung unit ninyo, nakita nyo, nakapunit yung plastic, nakabukas, wag ninyong basta i-receive, kailangan i-video ninyo yung unboxing ninyo na nakaharap yung courier. Okay? Na nakaharap para meron kayong ebidensya na pwedeng ipasa sa kanya. Mahirap kasi pag wala kayong maipakitang ebidensya. Yung pagkaka-video nyo nung parcel or nung item, yun yung magsisilbing ebidensya ninyo. Yun yung magsisilbing ebidensya ninyo doon sa courier, 'di ba, sa transaction. Kasi mga ka-airsoft, intindihin nyo yung unit nagawa namin yung participation namin, yung unit inilive pa nga namin, 'di ba? Inilalive namin. Tapos ibibigay namin sa courier yung unit ninyo, 'di ba? Yung participation namin nagawa na namin. Ngayon, partisipasyon na ng courier naman na yon. Yung courier papunta sa inyo, di ba? Kaya kailangan maging mapanuri po kayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, make sure na yung unit bago nyo kunin, i-receive, siguraduhin nyo na inspect nyo yung paligid ng unit, para po wag may ebidensya kayo kung sakasakaling may problema. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, review and unbox po tayo ng unit ng ating ka-airsoft. Mga ka-airsoft natin from different province, okay? Shoutout po, Jonas Tolentino, Cervantes, Ilocos Sur. Napakalayo nito. Okay, ang unit ng ating ka-airsoft, Cervantes, Ilocos Sur, Jonas Tolentino, the Lord of all pistol, ang Diyos sa lahat ng mga pistol, ang may pinakamalaki,
ang may pinakamabigat, ang may pinakamalakas, no, na unit. The Desert Eagle, the Lord of all pistol. Okay? Itong unit na to, napakasarap gamitin ito. Why? Daig mo pang naka-rifle. Okay. Ang stock ng Desert Eagle, meron lang FPS na 380 to 400. Okay? Pero yung Desert Eagle natin, na in-upgrade natin, nagkakaroon siya ng FPS ng 500 to 550. Ganun kalakas, ganun katindi mga Karsok ang Desert Eagle. Natural naman, syempre, sa laki niya, kailangan malakas siya, di ba? Napakapangit naman kung ganito siya kalaki, tapos ang hina-hina niya, di ba? Shoutout po, Denzel, Jim, Sumile. Pa-shoutout boss, sabi niya. Okay, yan, Desert Eagle. Kung makikita ninyo, talagang malaki siya mga Karsop, no? I-compare natin sa mga unit na, let's say, na 5.1. Tignan nyo, ang layo ng diferensya, no? Nanliit tong unit na to, mapapansin nyo, di ba? Sa taglay niyang laki, meron siyang lakas na talagang masasabi natin na kakaiba kumpara mo sa ibang pistol. Okay? Ang Desert Eagle is hindi competition pistol. Pwede mo siyang maihanay as your daily pistol. Kasi, although masasabi natin na limited edition siya, pero hindi naman ganun kadalang siyang i-reissue. Meron at meron naman, no? Kaya lang, ang nagpapa-rare sa Desert Eagle is yung itsura niya na malaki. Yung itsura niya malaki, yun ang nagpapa-limited sa kanya. Diba? Kasi hindi naman sa araw-araw makakakita ka ng ganitong itsura ng unit, di ba? This unit is a full metal unit mula ulo hanggang baba. Di ba? Marami tayong different version nito. Meron tayong modern version nito, yung merong rail dito. But this is the classic version of the Desert Eagle. Maganda siya, maipagmamalaki mo, maipagyayabang mo, talaga naman, hindi maikakaila. Maganda talaga siya, di ba? 1:1 replica ng tunay. Makikita ninyo, meron siyang mga markings. Fully licensed ang unit na ito. Kompleto siya ng markings. Yung maker, ayan, yung gumawa, ayan, kung makikita nyo, ayan. Yung maker niya, yung gumawa sa kanya, yung model niya, ayan, nakalagay, Desert Eagle Pistol. Okay, Magnum Research Incorporated, Pilager, Minnesota, USA. Doon siya ginawa, di ba? Then, dito sa other side, Magnum Research, yung ganun pa rin, no? Ayan. Grabe. Tapos, bawat Desert Eagle is mayroong siyang unique serial number na naka-issue, na naka-engrave dito sa gilid. Kasi, palatandaan yun ng isang fully licensed na unit. Talagang lahat ng markings nung tunay, 1:1 is nandito. Okay? Ito yung unit ng ating Airsoft, Jonas Tolentino, Cervantes, Ilocos Sur. Hello, bossing! Ito yung unit. Sabi ni Denzel, Jim, Sumili, boss, kapag o-order ako sa inyo, boss, ilang araw ba dadating? Normally, dumarating ang mga parcel between 2 to 3 days. No? From the time na pinick up ng courier, 2 to 3 days nasa inyo na yung unit, no? Ngayon, ang sa akin lang, sa lugar ng Palawan, hindi nasusunod yung 2 to 3 days. Minsan umaabot ng 5 days to 1 week, no? Dahil nga siguro dahil isla ang Palawan. Kumbaga parang iniipon muna doon sa pinakamalapit na hub bago i-transfer doon sa lugar ng Palawan, di ba? Ayun, yan. Maybe yun ang isang dahilan, ha? Pero I don't know the exact reason, ha? Pero yun lang naman ang nakikita ko, no? Kung bakit bukod tangi ang Palawan, yun nga, medyo na-late, nadidelay yung pag-transfer, no, ng unit. Okay? Diyan sa papunta diyan sa lugar ng Palawan.
ano na, kumbaga hindi na po natin kasi kontrolado yun. Ako hanggat maaari gusto ko nga yung unit right away marireceive ng client, no? Gusto ko hanggat maaari kung inilive ko din na ipaship by tomorrow, kailangan gusto ko hanggat maaari ma-receive rin ASAP, no? Doon lang kami dito sa Big Man, nabubunutan lang kami ng tinik sa damdamin namin pag nabalitaan namin na yung airsoft na-receive na yung unit tapos tinetest fire na niya. Pero kung hindi pa nare-receive, nako, hindi ka rin kami mapakali, sa totoo lang, no? Kaya wag niyong isipin na halimbawa yung unit ninyo ang tagal dumating, kami naka-relax lang. Hindi po kami ganun, no? Talagang hindi mawala-wala sa isip namin yung unit ninyo hanggat hindi namin nababalitaan na na-receive nyo na. Okay? So, this is the unit, Jonas Tolentino. Review and unbox po tayo. Mga Carsoft, si Desert Eagle, merong kakaibang reloader na tinatawag, no? Si Desert Eagle is gumagamit ng tinatawag na reloading stick. Okay, yan. This is what do we call the reloading stick para malagyan nyo ng bala si Desert Eagle. Wala kasi siyang opening sa paligid para isusot nyo yung bala or kung gagamitan nyo ng speed loader. Wala. Reloading stick ang ginagamit kay Desert Eagle, no? Merong nakalagay dyan, ayan, 5, 10, 15. Ibig sabihin, 5 BBs, 10 BBs, 15 BBs. So, si Desert Eagle has a maximum round of 30 rounds ang pwede mong i-load sa magazine niya. Okay? Pero tulad ng sinasabi ko, wag nating isagad yung 30 rounds, bawasan natin. Okay? Ngayon, maglagay tayo ng BBs. Ayan. Actually, sumobra. 17 rounds to, no? Okay? Ayan. Itutusok mo rito, then, with the help of this pusher, ayan, tagatulak, ayan, tutulak mo siya. Ganon kadali, ganon ka simple. Okay? Lagyan pa natin ng konti pa. Okay? Lagyan pa natin. Then, ganon pa rin. Itutusok pa rin natin. Ha? So, yun. Ay, tusok na natin. So, meron ng laman to. Ngayon, wag pa rin natin papabayaan mag-silicone oil. Mga Carsoft, no? Ang Desert Eagle is napakalakas na unit. So, yung simpleng kapabayaan mo na regarding sa silicone oil, pwede mong masira yung unit. Okay? Ngayon, number 1, press the valve, pindutin yung valve, then spray. Ayun. Sprayan lang natin ng kaunti. Hayaan natin pumasok yung oil doon sa mismong output valve para malubricate yung mga o-ring sa loob. Then, dito rin sa ilalim. Ayan. Ngayon, sa Desert Eagle, kinakasa, inilalak manually. Then, lalagyan natin siya dito sa nozzle. Okay? Sa nozzle. Okay? Then, lagyan na rin natin sa slide stopper. Ayan. Para hindi maganit. Para flawless lang siya. Then, release. Then, rest. Si Desert Eagle may hammer. Parang 2011. Parang 1911. Pero wala siyang beaver tail na kailangan mong i-press. Wala siya nun. Okay? Hammer meron siya. Ngayon, ito na. Maglagay tayo ng gas. Okay? Sa paglalagay ng gas, always pataob. Hindi po pwedeng pahiga, hindi po pwedeng patayo. Pataob, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds, pwede na yon. 2 seconds, sobra-sobra na yon. Para sa isang full rounds. Kasi itong version ng Desert Eagle na nilabas natin is full upgraded. Okay? Naka fine tuning and naka trigger job. Actually, naka fixed outer barrel na rin. Okay? Kaya yung 2 seconds, saktong-sakto na po yun. Okay? Pasok natin sa unit, malakas ang pagkakapasok, may puwersa. Hindi po pwedeng itulak lang kasi hindi po siya maglalak. Okay? Malakas, kasa, ready to fire. Sinasabi ko nga sa inyo, ang Desert Eagle, tinuturing ko tong the Holy Grail. Okay? Actually, tuwing ipuputok ko to, takot ako rito kasi sa sobrang lakas niya. Okay? May mga unit tayo na tinatawag na the game changer.
merong Holy Grail. Siya yung pinakamalaki, pinakamalakas, pinakamabigat, pinakamatikas, pinakamayabang, pinakabarakong tignan sa lahat ng mga pistol. Firing na po tayo. Firing! Lakas oh. Tignan nyo yung yanig ah. Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Then, sa magazine tayo. Okay? Sa magazine at saka sa unit, pagkatapos natin maglaro, normal na merong mga talsik-talsik na langis sa paligid. So, ang pinakagagawin mo is, punasan mo lang yung unit. Okay? Punasan mo yung unit, then, make sure pag itatabi mo, dapat walang lamang hangin na nakastock. Okay lang kung ipuputok mo ulit mamaya, okay lang, nakastock. Okay lang kung ipuputok mo ulit bukas, sa susunod na araw, okay lang na nakastock. Pero kung yung unit hindi mo nagagamitin, let's say isang buwan, huwag mong hahayaang may nakastock dyan kasi pwedeng ikasira ng mga valve ng magazine yung in-stock mong gas. Okay? Press the valve then para pasingawin. Okay. Itong unit na to, ready for packing, syempre ready for shipping. Okay, next unit natin, Han. Parang lakad sila ng lakad, baka nagugutom na sila. Parang dali. Oo, yung mga tao. Makikita nyo, bagong pack ni Ma'am Sally, oh. Bagong pack niya, so napakaganda ng pagkakapak, di ba? Ayan, oh. Yan yung mga item natin kasi for shipping, eh. Tatakbo na ngayon, ito pa, oh. Di ba? Bagong pack, ayan. Makikita nyo, maayos yung pagkakapak niya, di ba? Kaya, bago ninyo i-receive yung unit ninyo, siguraduhin ninyo na walang tampering. I-check nyo lang, no? I-check nyo, wala bang butas, walang sira, ganon. Check nyo lang, no? Para lang mga Careersoft, no? Makasigurado tayo. Tapos, bago nyo bubuksan, bago nyo i-unboxing, i-video ninyo yung unboxing ninyo para meron kayong ebidensya kung sakasakali na magkaroon ng problema. Okay? Sinasabi ko to kasi para may protection kayo mga Careersoft, no? Kasi medyo lumalala yung yung cases ng mga napapalitan na unit, no? Hindi ko lang alam, siguro dahil sa hirap ng buhay, yung iba nating kababayan nakakagawa ng kamalian, no? Yun yung nagiging nila, na paraan nila para, alam mo na, di ba? Pero, syempre, mali po yun. Okay? Ngayon, dito na tayo for the main event. Okay. This is one of the most, na hinahanap na ginugusto ng ating mga Careersoft. This is the SRC SR4 carbine. Okay. Napakaganda nito. It is because micro CQB siya. Maliit lang siya. Hindi siya yung yung mga CQB na sandamakmak na pagkahaba-haba, di ba? Kung makikita niyo, eksakto lang yung laki. Sandali. Jojo May, good day, sir. How much DE? Salamat po. Okay, sabi nito, Ariel Patak. Pa-shout out po, sir. Good day, sir Ariel Patak. Hello po. Okay, sabi ni Denzel, boss, ang exact location po ninyo? Gusto ko kasing pumunta dyan. Dito po kami, bossing. Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Before we proceed, ini-invite ko po kayo na sana po i-like ninyo itong page natin. Kung pwede po, i-like ninyo, i-follow ninyo, then i-share po ninyo. Napakalaking tulong po niyan na magagawa ninyo
sa ating community, no? Simpleng pagla-like, simpleng pag-share, naku po, napakalaki ng ambag na pwede ninyong magawa sa ating community. Okay? So, ito na po yung unit natin kay Airsoft. What is good and special about this? Ito yung unit na kaya ang daming bumibili. It is because simpleng unit pero naka-upgrade na. Okay? Naka-suppressor na siya at the same time naka-inner barrel na. No? Hindi katulad ng ibang unit na design lang yung suppressor. Pero siya, may silbi suppressor niya. May dagdag sa performance. Makikita nyo, sight, foldable. Pwede mong itupi. Diba? Pag newbie ka, pag baguhan ka, taas mo para hindi ka mahirapan. Pag nasa pro level ka na, kabisado mo na yung unit mo, fold mo na lang. Okay? Napakaganda, napakasarap gamitin. Masasabi natin na talagang versatile unit. Pwede sa babae, pwede sa mga seniors, di ba? Kasi unang-una, hard polymer siya, naka-lighten. Okay? Naka-lighten, pero hindi naman siya ganun kagaang ha. Pero hindi siya ganun kabigat. No? Naka-lighten, tapos napakadaling i-maneuver nitong unit na to, mga Airsoft. No? Napakadaling niyang i-maneuver. It is because hard polymer siya. What is good and special about the hard polymer? Hindi siya gasgasin. Okay. Yung kasing mga full metal, sa totoo lang, medyo may pagkagasgasin yan. Ano yan? Gas? Wala pang ano yan. Hindi pa na-remit. Ayan na. Ang hard polymer, compare mo sa full metal, hindi siya gasgasin. Kaya normally, ang hard polymer, kung ano yung itsura niya nung day 1, ganun yung magiging itsura niya hanggang sa tumagal. Okay? So, itong unit na to, syempre, battery operated. Kuha tayo ng battery. Ang battery na ibinibigay natin, ang battery na inilalagay natin is the Li-Poly version. When you say Li-Poly version, it is the upgraded version of the battery. No? Hindi siya yung ordinary battery kasi ayaw nating sumakit yung ulo ng ating ka-airsoft. No? Masakit kasi sa ulo yung ordinary battery. Hindi malabas ng unit yung full potential niya. Kaya upgraded ang binibigay natin. Yung upgraded na battery, number 1, bawal siyang ma-drain. Bawal siyang ma-overcharge at syempre bawal siyang mag-init. Kaya yung battery kailangan wag nating hayaang ma-drain, wag nating hayaang mag-overcharge at wag nating hayaang uminit. Okay? Ngayon, saan nilalagay yung battery? Dito sa buttstock. Ito, siya nga pala, fully, ayan, nagre-retract, no? Kung gusto mo mahaba, kung gusto mo maiksi, bahala ka, nasa sa'yo yun. Kung saan ka gamay, yun ang gawin mo. Okay? Alisin natin itong cover sa likod. Yun. Then, hugutin natin yung plug. Okay? Then, pasok natin ito. Asa na sila? Okay, then, ito. Plug lang to. Okay, then, ayan. Secure all the wire, then pwede mo nang ibalik to. Ayan. That's it. Single fire. Rapid fire. Okay, ngayon, maglagay tayo ng bala. Okay? So, this is the M4 magazine. While this is the long magazine. Ito yung original, ito yung kasama niya. Okay? Tapos, kung makikita ninyo, meron siyang adapter. Kasi, this unit is capable ng lahat ng klase ng magazine. Pwede siyang long magazine, pwede siyang M4 magazine. Di ba? Nasa sa'yo yun. Kung gusto mo ng M4 conventional, ayan, yan ang gamitin mo. Ngayon, kung gusto mo naman ng long magazine, yung modern type, itong gamitin mo. Di ba? Nasa sa'yo yun, depende kung anong gusto mong gamitin. Pero both of the magazine pwede sa kanya. Ngayon, buksan mo dito sa ibabaw. Then, bubuhusan mo ng bala. Okay, pag nabuhusan mo na siya ng bala, isara mo. Okay, tapos, merong gear sa ilalim kung tawagin to kamot, kinakamot. Ayan. Para yung ibinuhos mong bala, maitulak papanik. Ayan. Mga Airsoft, huwag niyo pong kalimutang i-like and share yung video natin. Tapos, hit nyo na rin po yung follow button para updated po kayo sa lahat ng live na gagawin natin.
updated po kayo sa bawat ginagawa natin na mga vlog, no, regarding sa airsoft hobby natin. Ngayon, pasok. Front first, then, okay. That's it, no? Ngayon, kamot mo lang, then single fire. Rapid fire. Ang sarap niya kasi ano, nakasynchronize siya. Oh. Ang sarap nung tama nung bala niya. At saka iba yung dating nung nakasuppressor, medyo bass yung tunog, hindi malagata. Ngayon, single fire natin. Kamot natin, ha. Ayun, okay na? Ngayon, try natin itong sinasabi ko, yung M4 magazine, ha. Okay. Try natin, alisin natin itong adapter. Then, pasok natin ito. The M4 magazine. Kamot din, ganun pa rin, kamot, ha. Huwag niyong kakalimutan mag-rewind, mag-kamot, mag-scratch nung gear dun sa ilalim ng magazine kasi kailangan maitulak papanik yung bala. Firing! Okay. Rapid fire. Okay. So, ganun pa rin, remove the magazine. Okay. Ngayon, let's say tapos na kayo. Okay? Let's say tapos na kayo, huwag ninyong kakalimutang i-rest yung unit ninyo. Dapat laging naka-rest. Pag kinalimutan yung i-rest yung unit ninyo, sayang, hihina siya. No? Kailangan lagi naka-rest. Anong gagawin ninyo? Always, yun nga, tulad ng sinabi ko, clear the chamber. Then rest the spring. Lagay nyo siya sa rapid fire. Press nyo siya ng 1 second. Then single fire. Then safe. Ayan, ha. Ganon, yun yung proper way to rest the spring para hindi manghina, hindi masira yung unit ninyo. Okay? Yung unit dito sa Big Man Hobby Shop, lifetime warranty, nagka-problema, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Kontakin nyo lang po kami, gagawin natin yung unit nyo kasi lifetime warranty po tayo. Okay? Yun lang muna mga Airsoft for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!